na Vincent mula sa garden. Mahinang tunog nito ngunit malinaw pa rin niyang narinig. Mitch, trust me, sabi ni Vincent sa kausap nito sa telepono. Nakausap ko ng doktor. Student siya ng sikat na specialist sa city. You should try again, okay? Bigla nang lamig ang kamay ni Kit. Tahimik siya napasandal sa pintuan habang pinapakalma ang sarili. Narinig niyang muli nagsalita sa Vincent. Child-free. If gusto mo talaga maging child-free, wala akong masasabi. Okay lang naman yan, pero alam kong hindi yun ang totoo mong gusto. Bahagyang huminto si Vincent bago muling nagsalita sa mas mahinang boses. You're just scared to try again. Natatakot ka lang na mabigo. Unti-unting sumikip ang dibdib ni Kit habang tahimik siya nakatayo sa likod nito. Don't lose hope like this, mahinang sabi ni Vincent. Anak ng iba will always be anak ng iba. Don't you want a child of your own someday? Pakiramdam ni Kit ay malamig na tubig na ibinuho sa buong katawan niya. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat sa isip niya. Kaya pala, biglang siyang gustong anak-anakan ni Vincent. Kaya pala biglang nitong gustong subukan ulit dahil hindi magkaanak si Mitch. At gusto nitong bigyan ng anak ang babaeng mahal nito. Mula umpisa hanggang dulo, hindi pa rin pala siya ang pinili nito. Ginagamit lang siya. Narinig niyang muli nagsalita si Vincent. I'll pick you up later. Stop being stubborn, okay? Tahimik na ipinikit ni Kit ang mga mata habang unti-unti nagigil ang puso niya. Mabuti na lang talaga at hindi siya naniniwala sa mga sinabi nito kagabi. Mabuti na lang at hindi siya nagpauto. Dahan-dahan niyang isinara muli ang pinto at bumalik sa mesa na para bang walang nangyari. Pagpasok ni Vincent sa loob, maayos na siyang nakaupo habang dahan-dahang kumakain ng noodles. Tahimik siyang kumikilos na parang wala siyang narinig. Lumapit si Vincent sa tabi niya at tumingin sa simpleng noodles sa harap niya. Do you want egg? Tanong ni Vincent. Ipagpiprito kita. Hindi agad sumakod si Kit. Add milk? Muling tanong ni Vincent. Painitin ko? Doon dahan-dahang tumingin si Kit rito. Mr. Fuentabella. Manabing niyang sabi. Baka nakakalimutan mo na hindi ako umiinom ng milk at saka nilagyan na ako ni Grandma ng egg. Bakit niya natigilan si Vincent? Kitang-kita sa mukha nito ang awkwardness na para bang ngayon lang nito na-realize kung gaano kaunti ang alam nito tungkol sa asawa niya matapos ang 5 taon nilang pagsasama. Din ay umpisa ni Vincent. No need, puto ni Kit habang tahimik na kumakain. Hayaan mo na akong kumain ng tahimik. Mahina lang boses niya dahil ayaw niya marinig ni Grandma pero malamig at diretso yun. At sa sandaling yung biglang naalala ni Kit kung gaano kadalas siyang naging ganito noon kay Vincent. Vincent, dadagdagan kita ng egg. Vincent, painitin ko milk mo. Vincent, gusto mo bang balatan kita ng shrimp? Vincent, soup? Palagi siyang umiikot dito noon. Palaging ito ang inuuna niya. At sa Vincent, hindi man lang nagtaas ng tingin. Minsan nakakunot noo pa habang malamig na nagsasalita. I think about work. Can you let me eat quietly? Napakabait pala kapag bumalik sa iyo ang treatment na dati mong ibinibigay sa ibang tao. Tahimik na tawa si Kit sa sarili. Tama nga siguro kapag may gusto kang makuha sa isang tao, kusa kang lumiliit sa harap niya. Pero kapag wala ka nang hinihingi at wala ka nang inaasahan, doon ka muling tumitindig ng diretso. At ngayon, si Vincent naman ang masyadong makuha, kaya ito ngayon ang maingit magsalita. Ito ngayon ang sumubok lumambing. Pero, sorry, ang ganitong mangyari ay isang sa pinakaayon niyang ibigay. Tahimik na yumuko si Vincent na parang may iniisip bago ito muling nagsalita. Kit, pupunta ba ulit dito si Dr. Marquez mamaya? Probably, maikling sagot ni Kit. Tumango si Vincent ng bagya. I need to go to the company today, sabi nito. May aasa ko sihin lang, company, o susundin si Mitch. Pero wala nang pakialam si Kit. Hindi na siya nagtanong, hindi na rin siya nasaktan. Tahimik siyang tumango. Okay, ingat. Napatingin si Vincent sa kanya na para bang may gusto pa itong sabihin at ilang segundo rin ito na nahimik bago tuluyang tumayo. Nagpaalam ito kay Grandma bago umalis at ilang minuto matapos nitong makalis, sabay na nag-vibrate ang cellphone ni Kit. Message at email flight information. Nakabook ng ticket ng dance troupe nila ni Ma'am Agatha para sa Europe tour. Tahimik niyang tinitigan ang picture sa screen.
14 days. 14 na araw na lang. 14 na araw na lang at lilipad na siya palayo rito. Pakiramdam niya biglang gumaan ang hangin sa paligid. Mas madali siyang nakahinga, mas luminaw ang mundo. Habang hindi pa masyadong mainit ang araw, lumabas si Kate at Grandma para magdilig ng mga halaman. Habang hawak ang hose, biglang may naisip si Kate. Grandma, excited niyang sabi. What if lagyan natin ng automatic watering system dito? Yung may timer para kahit wala tayo, automatic didiligan niya itong flowers. Napalingon si Grandma sa kanya habang nagugulat. May ganun pala ngayon? Tanong nito. Oo, natatawang sagot ni Kate habang maingat na didiligan ng mga rosas. Alam ko meron pero hindi ko pa na-try. Bibili tayo tapos testing natin. Malaking tulong po yan para sa mga pananim ninyo. Mas lalo pa siya naging excited habang nagsasalita. At saka kapag gumana yung pwede na kitang isama mag-travel kahit gaano katagal. Hindi mo na kailangang mag-alala sa flowers mo at hindi na rin tayo mag-aabala ng neighbors. Napangiti si Grandma pero may bahid na pag-aalala ang mga mata nito. Kaso mahina nito sabi, hindi ba aalis ka na? Paano yung bahay na binili sa'yo? Tahimik na napangiti si Kate. Grandma, mahina sabi habang hinawak na kamay nito. Kahit saan naman ako mapunta, isasama kita eventually. Hindi pwedeng hindi kita kasama, kahit saang bansa pa siya makarating, kahit gaano pa kahirap magsimula ulit. Kapag nakatayo na siya ng maayos, kukunin niya ang lula niya at dadalhin sa tabi niya. Tahimik na kumiti ang matanda bago marahang hinapos ang buhok niya. Simula pagkabata, ang lula niya talaga ang naging tahanan niya. Mahina kasi ang katawan ni Kate noon at dahil babae siya, hindi siya gaano pinapansin ng parents niya kumpara sa bunso nilang anak na lalaki. Kapag nagkakasakit siya, si Grandma ang nag-aalaga. Kapag umiyak siya, si Grandma rin ang yumayakap sa kanya. Halos palad na matanda siya lumaki. Pero alam din ni Kate na hindi naging masaya ang buhay ng lola niya. Hindi ito minahal ng tama ng lolo niya. Paborito rin ng lolo niya ang anak niyang lalaki, ang tatay niya. May kapatid na babae rin ang tatay niya at kung hindi pinaglaban ni Grandma na makapag-aral lang ang auntie niya noon, baka habang buhay na lang itong naging alipin ng pamilya nila. Hindi man alam ni Kate kung ano na ang buhay ng auntie niya ngayon. Alam niya palagi ito nagpapadala ng pera at palaging gustong kunin si Grandma para sumama rito. Pero tumatanggi ang matanda. Hindi dahil sa lolo niya, dahil patay na ito, matagal na. Tumatanggi ang lola dahil sa kanya. Ayaw siyang iwan ito. Natatakot itong mawala siya ng masasandalan. Kaya pinili itong manatili rito para kahit kailan may bahay na pwedeng uwihan si Kate. At dahil sobrang bihira ang ganitong katahimik at payapang oras, kasama si Grandma. Pagkatapos nila magdilig, inapo sila sa ilalim ng lilim habang umiinom ng kape at nagkukwentuhan. Pero habang tahimik silang nag-uusap, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Kate. Message yung mula kay Dr. Marquez. Nagbago raw ang schedule nito at hindi ito makakapunta sa bahay mamaya. Pero nasa clinic ito ngayong umaga kaya may time siya. Pwede siyang dumiretso roon para sa therapy niya. Kaya agad na naghanda si Kate. Gusto sana siyang samahan ni Grandma pero hindi siya pumayag. Malayo ang biyahe at sigurado matagal ang pila. Ayaw niya mapagod ang matanda. Madali lang namang kumuha ng sasakyan kahit na malayo sila sa bahay. Kaya matapos tiyakin diretso hanggang clinic ang biyahe niya. Ipinadala iyon ng doktor niya. Mabuti na lang talaga at nasa Baguio rin ito dahil kung hindi ay sigurado na hindi na naman siya makakapag-therapy. Pagdating niya sa clinic, agad siyang inayos ng nurse sa waiting area. Hindi pa gaano katagal bumukas ang clinic pero dahil magagaling ang doktor ay dinadayo ang naturang ospital. Puno ang waiting area. May mayaman, may ordinaryong tao, pero pantay-pantay lahat. Lahat naghihintay. Walang special treatment. May isang bahagi pa nga sa ospital na sobrang mahihirap ang nakapila. Yung siguro ang tinatawag na outreach program ni Dr. Marquez sa kanya na dinaluhan ito.
libre ang check-up at gamot na pinamibigay. Ma'am, dito muna kayo, sabi ng nurse habang itinuturo ang bakanting upuan. Nasa kabilang side sa room ni Dr. Marquez, tatawagin ka na lang, ko na lang po kayo. Okay, thank you. Magalang na sagot ni Kit, hindi na ito bago sa kanya. Kaya tahimik siyang umupo habang nagbabasa sa cellphone para magpalipas ng oras. May iba't ibang doktor sa klinik at bawat isa ay may sariling specialty. At habang tahimik siya nagbabasa, bigla niya narinig isang pamilyar na boses. Agad siyang napatingala mula sa pagitan ng mga tao na nakaupo sa harap niya. Nakita niya si Vincent kasama nito si Mitch. Magkatabi silang naglalakad palabas mula sa consultation room sa kabilang side ng hallway. At ang doktor na nasa room na yun ay isang OB-GYN specialist. Tama nga si Kit, dinala talaga ni Vincent si Mitch para magpatingin sa doktor kahit pa maraming doktor naman sa Maynila. Tahimik siya nakaupo sa waiting area habang pinanood ang dalawa mula sa malayo. At hindi niya maiwasang maisip, ngayon nagpapagamot na si Mitch. Titigilan na kaya siya ni Vincent sa pagpipilit dito mag-anak sila? Habang inaasikaso ng nurse ang resita, muli itong nagsalita, Ma'am sir, dahil out of stock ang gamot na ito, gusto niyo po bang itawag ko na lang muna para maihanda? Pa-prepare na lang, sagot ni Vincent. Tamango ang nurse bago muling nagtanong. For pick up po ba or delivery? Delivery, diretsyo nitong sagot. Pagkatapos na nagsimula itong magsulat ng address sa form. Hindi sana malalaman ni Kit kung saan ipapadala ang gamot dahil malayo siya sa counter. Ngunit si Mitch mo ang nagtanong habang bahagya nakasimangan. Bakit sa company address mo pinapadala? Malambing nitong tanong. Ibinaba ni Vincent ang hawak na ballpen bago seryosong tumingin dito. Dapat sa company, sagot nito. I'll use my private number at ako mismo ang mag-receive. Bagyang kumunot ang no ni Mitch. Why? Napabutong hininga si Vincent bago sumagot sa mahigpit ngunit mababang tono. Kilala kita, sabi nito habang nakatingin dito. Kapag hinayaan kitang ikaw ang bahala sa gamot mo, mag-skip ka lang. 3 days iinom tapos tatamarin ka na. Bagyang nagpuot si Mitch habang naglalambing. You're so strict. At sa sandaling iyon parang may mapait na bagay na sumiksik sa dibdib ni Kate. Ganito pala sa Vincent kapag totoong mahal niya ang isang tao, protective, maingat, concern, at bawat detalye handa pa nitong gamitin ang private number nito para lang masigurong mainom ni Mitch ang gamot. Biglang may naalala sige, nung minsan biglang lumamig ang panahon, nag-aalala siya baka ginawin si Vincent dahil manipis lang ang suot nito. Papasok sa office, gusto sana niya itong dalhan ng jacket ngunit hindi na siya makapunta sa company nito noon dahil malino naman kung gaano ito kaayaw na makita siya nagpupunta roon. Kaya naisip niya magpadala na lang ng gamit ang delivery rider. Pero kahit simpleng bagay na yun, hindi pa rin siya naglakas loob magdesisyong mag-isa. Kaya tumawag muna siya rito. Vincent, maingat niyang tanong noon. Kapag nagpadala ko ng jacket through delivery, should I leave your number or hindi pa man siya nito tapos magsalita ay malamig din siyang pinuto ni Vincent. May private number? Malamig itong tanong noon. Want me na ipamigay yung sa rider? Doon yung unang naintindihan na para kay Vincent